Hi mga Mars! Hindi na naman makatulog ang tita nyo. So, today, magpa-podcast type sort of video tayo for the day because masyado ako naging invested sa isang thread. And, gusto kong um, i-video yung aking opinions regarding it. Okay? And this is your segment called Story Time with your VOP tita. VOP, which means very opinionated at puyat na tita. Yan. Or, hindi ko pa alam kung tatawagin din natin na musings of your VOP tita, from your VOP tita, or something else. VOP tita lang. Very opinionated tita. So, this is your very opinionated tita talking about this situation. So, ano nga ba yung nangyari? So, ang nangyari, may isang wifey, although hindi pa sila kasal. So, may isang wifey nag-a-ask kung masyado na ba siyang demanding. Kasi nagbigay siya ng budget sa kanyang partner. Tapos, ang sagot ng partner niya is para daw siyang naga-abroad. Parang abroad ba ako? Parang ganun yung chat. Tapos, binigay ni Ater yung kanyang budget na binigay kay hubby. So, eto yung, binasa ko yung thread kasi masyado nga ako naging invested. And namimiss ko yung mga chikahan sa office now that I'm from work from home. Shout out sa mga office mates ko na lagi kong kachikahan pag avail. Ayan, namimiss ko na kayo. And yeah, so ang nangyari, ito kasing si hubby daw, nagpapaswipe. So take note, wala silang credit card pero nagpapaswipe siya ng motor parts. Tapos binigay niya yung budget. Tapos parang, ako abroad, parang ganon yung dating ng chat ni hubby. Ngayon, more situation. So, ano nga ba? At magkano nga ba yung budget na binigay ni wifey? Ang budget na binigay ni wifey for the whole month is 18,200. Tapos, sinabi niya na every 10th and 25, kasi yun yung sweldo ni hubby, magbigay siya ng 9,100. So, ano yung breakdown nung 18,200? Ang breakdown ng 18,200 ay 6,000 para sa electricity, 2,000 para sa loan nila sa Bombay, 9,000 para sa food, and 600 para sa internet. I think yun na yun. 9, 15, 16, 17, 18, 2. Yun na yun. Yun lang yung binigay niya. So, yun yung hinihingi niyang budget. Siyempre, binasa ko yung thread. So, to put more context to it, si wifey right now is purely housewife. Okay? Meron silang 5-year-old na anak. Previously, si wifey ay siya yung nag-work. At nung siya yung nag-work, sa kanya lahat din yung gastusin. Tapos, tapos ito pa, very important. This is the first time na si husband ang magpo-provide. Or si hubby magpo-provide. Partner. Kasi hindi pa sila kasal. Si partner ang magpo-provide. Ngayon, si partner ay may monthly income na 28,000 minimum
Tapos may plus commissions pa. Tapos, ano pa ba? Tapos, yung work ni Guy is 3 minutes away from the house. Okay. So yun yung context. Okay? Meron pang additional context doon sa pinapabili na parts. Yung pinapabili daw na parts ni hubby, parang mga mugs, ganyan, for motor niya. Na naiinis si na magpapaswipe siya, so utang na naman yon sa someone else. So, hindi nila credit card yon. Tapos, yung motor is only 1 month old. Okay? Kakabili lang. 1 month old lang siya. So, naiinis si wifey kasi itong si hubby, may pang motor siya, pero, so again, first time niyang magbabayad ng for the family, na siya na yung magpo-provide. Pero, hindi pa nila nababayaran yung kuryente. Tapos, nung binigay yung breakdown ng budget, ganun yung reaction ni hubby. At, regarding sa kuryente, so meron pala ulit context yun. Regarding sa kuryente, may aircon daw sila, pero si hubby daw yung parang nag-insist or nag-request na magkaroon sila ng aircon. Kaya ganun kalaki yung bill nila every month. Okay? Okay, tingnan ko yung aking kodigo kung nasabi ko na ba lahat ng context. I think yun na yun. Okay. So, syempre binasa ko yung mga opinion ng mga ibang tao, diba? Tapos parang merong isa na nagsabi na ano ba yung una kong sinagot? Parang sinabi niya na reasonable naman daw yung hindi naman daw siya demanding. Reasonable naman daw yung budget. Pero yung way or yung way ng pag-ask or something ni wifey is baka yung way daw yung hindi. Parang ganon. Kasi nga dapat daw tinitignan dapat ni wifey na yung kanyang husband baka stress sa work, dapat nire-reward din daw yung sarili, yung mga ganon. Na pa-reply ako doon kasi sinabi ko na dapat, so ito na yung mga opinion ng VOP tita ninyo. Yeah, very opinionated talaga. At currently po all the time po dahil night shift si Ater. Kaya, kay VOP ha, tandaan nyo yan. Ay, hindi ako makatulog, kaya ito na lang ginagawa. Pagbigyan nyo na. Okay. So, yung sinagot ko dun sa sinabi ni ate na parang yun, kailangan. In essence, medyo agree naman ako ng konti dun sa sinasabi niya na parang you have to reward yourself, mga ganon. Okay lang. Okay lang talaga na i-reward mo yung sarili mo. Kung sobra. Hindi pwedeng mag-reward ka sa sarili mo. Dapat walang unnecessary expense. Kung kunwari kung bayad mo na, naitabi mo na lahat yung 18,200 na yon na hinihingi ng wifey mo, dapat, ha? Saka ka na lang bumili ng pang-mugs mo. Hindi pa nga bayad yung kuryente, kuya. Kaya hindi yun, no sa akin. Pero agree ako na oo, dapat, kasi kahit ako sa sarili ko, ewan ko kung tama ba, pero when it comes to gifting others, parang I give to others but I give
I give myself more actually than what I give others. Parang sinasatisfy ko muna yung sarili ko before giving to others. So, ito, nung dalaga pa ako, wala pa akong asawa at anak. When I gave a gift to my mom, binigyan ko siya ng parang ano ba yung tawag dun? Yung maliit na laptop. Basta parang ganon. Yung maliit na laptop, binigyan ko siya ng ganon. Before I gave her that, I bought myself my own laptop first. Tapos, pinag-ipunan ko, next siya. So, parang, kaya naniniwala din naman ako dun sa sinasabi nilang, you have to reward yourself. Kasi ako din, ganun din yung gagawa ko. However, kung, kunwari, yung itong part na, iba naman kasi yung, ano na to eh. So it's not about, I think, ang issue here is dapat, alam ni kuya, yung needs versus want. It's not about whether you shouldn't reward yourself and just parang puro others na lang ang iniisip mo tapos nakakalimutan mo yung sarili mo. Hindi naman yun yung issue dito eh. Ang issue dito is needs versus wants. Regardless, yung needs na yun, syempre kung pamilyado ka na, when it comes to needs, yung needs ng buong pamilya mo muna bago yung wants mo. Buong pamilya mo plus you. Buong pamilya mo, kasali ka naman dun eh. Okay? Yun pala yung isang context. Magkahiwalay ba sila ng bahay or what? No. Magkasama sila sa isang bahay daw. So, hindi ko nabasa whether or not meron silang kasama pa sa ibang bahay. Wala din siyang sinabi regarding rent. So, feeling ko hindi sila nagbabayad ng rent. Sarili nilang bahay yun. Pamana or whatever. Ano sila or living with family. Hindi sinabi yung context na yun. So yun. So, inisip ko lang na hindi dahil walang rent, sarili na nila yung bahay nila. Pero, again, needs versus wants. So, yun yung unang-una kong comment. May nagsabi din na etong husband mo, siguro kailangan mong kausapin. Kasi parang hindi niya alam i-prioritize. Dapat, priority ang family. So, iba pa yun yung needs versus wants. Which is like, regarding financial when you're spending. Versus, prioritizing your family over you. So, on a sense, parang, agree din naman ako doon na, yes, parang yung family mo should be your priority now. Especially kung may asawa ka na. Bago siguro yung sarili mo. And I think, okay lang yun. Okay lang yun. Parang, pero, syempre, ito na naman, lagi nilang sinasabi regarding prioritization ng mga tao sa buhay mo. Number 1, kung naniniwala ka sa Diyos, siyempre ang Diyos ang number 1. Pangalawa, yung asawa mo. Sunod, yung anak mo. Mga anak, ganon. And then, yung sarili mo. And then, ewan ko, kung bahala na yung sa dulo. Pero, and then, saka yung nanay, tatay, kapatid, kamag-anak, sunod-sunod na yun. So, parang dun sila sa medyo baba. Pero, eto yung hierarchy ng prioritization ng mga tao sa buhay mo. Ganun daw. Para sa akin naman siguro, okay naman yon. Kaya lang siguro, not to the point na mauubos ka. So, you can only give
you can only give kung puno ka on your own. So I agree din naman na parang so kailangan balansehin natin 'yon. So ako niwala talaga ako yung parang mas gusto ko yung golden mean, yung ganon, yung parang balance lang lahat. So i-balance mo yung prioritization mo na yung wife mo, your family with yourself. Parang although parang kung worst comes to worst, talaga, yun yung hierarchy. Pero parang para sa akin, as much as possible, i-balance mo yung sarili mo, yung hindi ka din ubos, kasi naniniwala din ako doon. At saka yung family. So because you can only give if puno ka on your end, anything extra. Saka and again, pero despite that, needs versus wants also, una yon yung needs versus wants bago yung okay, so kung may sobra and all, balance na. So after, so naibigay mo na yung needs and needs of your whole family, so yun muna, yung first level. And then kung susobra, sige, wants. Tapos ipantay mo. Doon sa pagdating sa wants part, para sa akin, dapat medyo ipantay mo. Pwedeng nakakaangat ng konti yung wifey mo, ganun. Or if possible, kayang i-balance yung si wifey, ikaw, anak. So, try nyo i-balance doon sa wants part. Pero sa needs part, dapat muna. So, kaya doon ako na pa comment at naging invested. Kasi parang, ba't ka, napaka-reasonable yung budget ni Ater. So hindi parang feeling ko at this day and age, yung 80, feeling ko mababa pa yun. Saka parang napaka-basic nga lang nun. Walang internet lang yun nandun. Walang phone bills. Kasi, for me, halos ganun din yung gastos namin, yung 18.2 per month for food and utilities. Parang ganun din kami. Pero medyo naiba lang konti, mas mababa yung kuryente namin ng konti. Pero parang food, mga more or less ganun. Siguro mas mahal pa ng konti. Mas mababa kami sa kuryente, dun sa niya. Pero may mga additional kami like mobile phone lines, may mga subscriptions kami, insurance, mga ganon. So, parang mas mataas pa yung monthly expenses namin doon sa bigay ni ate. Napaka-basic, napaka-reasonable. Ate, inalis na niya yung post niya eh. Deleted na yung post, kaya hindi ko mabasa. Pero ate, napaka-reasonable yon. May isa nagsabi regarding nga, okay, so 9,000, kasi yun nga yung sinabi, yung isa pang point nila. Baka naman kasi, so 28,000, baka 10,000, 5,000 lang kada sweldo yung allowance niya, more or less, 9,800 nga eh. Sa 28,000 wala doon yung commissions niya. Pero sabihin na natin, wala muna siyang commission kasi first month of work, 'di ba? So, parang sinasabi 9,800, okay ba yon? So 9,800 sa buong budget is already 35%. Kanyang-kanya na. Ang hinihingi lang 65%. Doon sa kanyang-kanya is 9,800 divided by 4, divided by 4 weeks, divided by 5 days. 490 daily allowance. Kung kunwari, hindi niya sinabi kung ilang days yung work eh. Pero, kunwari, 5 days ang work, kung yun man yung days of work ni hubby, ang daily allowance niyang pagpasok is 490. Eh, di ba sinabi ko pa sa inyo, na 3 minutes away lang yung work ni kuya. So,
kailangan niya lang lakarin. As in, kapitbahay lang nila yung work. Oh, pwede pa siyang umuwi. So, wala siya. Hindi siya namamasahe. Okay? Pag lunchtime, break time, ganyan. Ay, lunchtime na lang kasi break time, 15 minutes lang. Ay, kunwari, break time mo, 15 minutes lang, hindi ka lang uwi. Pero pag lunchtime, kayang-kaya niyang umuwi para makatipid. Doon na lang magla-lunch. Makakasama pa niya pamilya niya. Oh. Most of the time. Pero syempre minsan sige go bumili din siya ng sarili niyang food. Mag-Jollibee siya ganyan. Jollibee baka naman. Yan, mag-Jollibee siya. O kaya McDo. Baka naman. Joke lang. So yun, gusto niya. Kahit 2-piece chicken pa. Kahit Big Mac, kaya ng 419 niya. Kaya parang ang na-off ako is really yung sagot ni Guy na parang ako nag-abroad. Kuya. Basic ng nire-request mo eh. So, wag kang mag-arte ng ganyan sa asawa mo or sa live-in partner mo. Tapos, ito pa. Ano pa ba yun? Gusto kong mapag-usapan din yung, meron kasi isang nag-comment na parang binigay niya yung mom at daddy daw niya. So, nagkwento siya na parang yung mom at daddy niya dati, si daddy, ine-entrega daw ng buo kay mami yung sweldo. Tapos, si daddy, hindi wala daw siyang pakialam sa mga payables, gano'n. Basta, buong sweldo kay mami, tapos si mami ang nababudget. Tapos si mami, sinasabi lang niya kay daddy kung saan, bahala na daw si mami. Tapos si mami daw ang nagsasabi kay daddy na, pinapaalam naman ni mami na ito yung napuntahan ng pera. Ang sagot ko doon is, different strokes works for different folks. I think, and kasi doon, parang, nag-work yun. Definitely, yun yung traditional. Nag-work yun because, most likely, si mommy niya is very good at budgeting and very good siya sa spending niya. Hindi siya, parang, tapos kung meron daw mga payables, pinapaalam niya sa daddy niya, kay daddy para mapaghandaan. Yun yung sagot nung isang nag-comment doon. And I think that will work. If mom, and that works because parang it worked for them because si mommy talaga good siya talaga sa pagbabudget. Good siya din sa spending. And and ito pa yung isang importante, bukod sa good siya sa budget at good siya sa spending, isa sa importante is kahit hindi decision maker si daddy dun sa kwento na yon, hindi decision maker si daddy is aware kung saan napupunta yung pera. Parang nilalatag ni mommy kung saan dito napupunta, ganon. So, regardless, kahit hindi si daddy yung nagdedesisyon, natitrust niya si mommy, at nakikita niya din talaga siguro na sobrang okay mag-budget naman si mommy. So, ayun. So, kaya nag-work yun. And, kailangan, so yun na yung parang sinasabi ko na different strokes works for different folks, because for me, hindi applicable yun, te. Kasi, sa akin, ang tawag dito, between my husband and I, mas magaling siyang maghawak ng pera. So, mas magaling siyang maghawak ng pera kaysa ako. Mas gastadora ako. So, parang mas maganda na parang
parang kino-consult ko siya. Pero, very opinionated ang inyong tita. So, gusto ko, I have decision also on the budget and how we spend our money. So, what worked for us is, may sarili siyang pera, may sarili akong pera, tapos may joint. Actually, yun yung nag-work sa amin. At, meron yung time pa na kanya-kanya kaming toha. So, ang nangyari sa amin ng hobby, especially nung nag-start kami, parehas din kasi kaming independent. Parehas kami, when we got together, nasa 30s na kami parehas. So, parang may kanya-kanya na kaming like how we do things, mga ganun. So, ang nangyari sa amin is parang toka-toka. So, parang dahil bumili ako ng condo before we started and nakatira kami sa condo, ako yung nagbabayad ng mortgage. Ako yung nagbabayad ng association dues. Ako nagbabayad ng mga utilities. And ako yung nagbabayad ng mga utilities, etc. Na like I think utilities like association dues, What are you doing? I'm recording. Don't touch it. Association dues, kuryente, yun nata yung sa akin, kuryente, tubig, ganyan. Yun yung mga sa akin. Tapos, si hubby naman, ang portion niya is car. Kasi bumili kami ng, don't show my driver's license. So, nakapangalan din sa kanya yung car. So, sa kanya yung sa kotse, yung monthly payment ng kotse. Syempre, yung gas with the kotse. Kasi siya naman nagdo-drive noon, hindi naman ako. Although, sinasabi niya na, alam mo yun, actually, yun yung pinakamalaking gift niya for me. But that's another story. But yun yung mga, hatian namin before. So, sa kanya yung kotse, groceries, sa kanya, saka, nung may nani kami, sa kanya yon. So, yun yung mga, niya, yun yung mga nakatoka sa kanyang mga Tapos, kung may kailangan kaming together na bibilhin. So, yun yung nag-work, kanya-kanyang toka. O, di ba? At saka nung time na yun, mas malaki yung sinusweldo pa niya sa akin. So, parang, kaya medyo mas malaki yung kanya. Pero parang sinasabi ko nga, lugi yata ako yun eh. Kasi malaki yung mortgage. Pero medyo malaki yung groceries and food, yung mga ganyan. Medyo malaki. So, ayan. Ayun, tapos, so, different strokes for different folks, you definitely have to find kung ano yung mag-work sa inyo. Ganyan. Asa kung nag-change yung situation, ganun, mas lumaki yung, parang, for example, magiging full housewife ako, yung mga ganon, or nung pandemic, ang nangyari, nawalan siya ng income kasi real estate broker siya, so parang nawalan siya ng income at that time, and down yung real estate industry. So, parang kailangan yung hanapin ulit kung ano yung mag-work, kung paano, anong gagawin natin. And now, nag-change kami ng tactic versus yung toka-toka, which worked for us for several years hanggang nung nag-pandemic. Ngayon,
parang what works for us now is we both decide. So and we have our financial goals, and we both decide on it. And I think yun yung pinaka nagwo-work for us right now, is that we both are going to be decision makers, and then we do checks and balances with each other. Yung parang ganyan. Kailangan may checks and balance kami. Kung medyo napapaggastos na ako, o medyo tap-tap siya. Pero sinasabi ko din. So, parang sinasabi, pag yung mga luho ko and everything, especially ako, mahilig ako sa makeup, mga luho na ganyan, sinasabi ko din na bibili ako nito. Hindi ako naghihingi actually hindi ako nanghihingi ng paalam or approval from him. Ipinapaalam ko lang siya na ito bibilhin ko pagka maliliit lang. Pero pagka medyo malaki-laki ng konti, yung bibilhin ko, parang yun na yung kailangan ng paalam. Parang pwede ba, okay lang ba na bili ako ng ganito, ganyan, bili ka ng ganyan. So may checks and balance. Tapos siya din, ganun din siya. Parang pag meron siyang bibilhin, lagi siyang nagsasabi sa akin. Actually, too much na nga eh. Tapos parang lagi ko na lang sinasabi, ikaw na bahala dyan. Kasi nga sa totoo lang, right now, sa aming dalawa, siya yung nagbabudget ng pera namin. Siya yung nagbabudget. Although kasama ako sa set ng budget. Kasama ako sa parang kung mga big decisions, pagsiset ng budget. Don't, anak. Wag mo akong anuhin. Masisira yung aking video. So, kasama ako sa especially malalaking decision. Pero kung yung mga maliliit na bagay, ikaw na, kunwari, pagka magbubook kami pag magta-travel kami, yan, nagtatanong siya. So ang ginagawa ko dahil mas alam niya naman yung mga lugar na pupuntahan, yung mga ganon. Mas magaling siya. AUX mode. Mas magaling siya sa mga ganyan kasi mas gala siya, ganyan. Alam niya yung mga places. So, parang hinahayaan ko na, ikaw na bahala. Ikaw na bahala mag-decide kung saan tayo pupunta. Tapos parang chine-check niya with me kung, ano sa tingin mo, mag-Airbnb tayo or mag-hotel tayo, yung mga ganon. Yun yung mga, pero sinasabi ko na minsan, ikaw na bahala dyan kung ano yung sa tingin mong mas okay. So, hinahayaan ko na lang siya na siya yung nagde-decide ng mga ganoon. Yan. Ayan. Tapos, nung actually, ang isa pang makukwento ko tungkol dyan sa mga gastos na yan is, like, nung birthday niya, meron akong ang ginawa ko sa kanya is, parang gumawa ako sinulat ko yung mga gusto kong ibigay sa kanya na things for his birthday. Tapos, bubunot siya. So, yun yung ginawa kong gift sa kanya. Pero to follow, hindi ko kaagad binili. Kasi yung mga gusto kong bilhin for him, baka hindi niya magustuhan or mas may preference siya na iba. So, actually, yung gusto kong ibigay, yun yung nabunot niya, which is like, Insta360, yun yung isang choice. Tapos yung isang choice is, Insta360, computer or laptop. For us, actually, hindi naman, pero siya mainly ang mas gagamit, saka yung anak ko kasi meron na akong sariling laptop na ginagamit ko ngayon for work. So,
So, ayun, yun yung parang papalitan namin yung old laptop niya kasi more than 5 years na. So yun yung isang option. Tapos yung isang murang option is hindi, meron pa akong isang option. Yung drone. So, ang nabunot niya is yung Insta360 pero ayaw niya. Kasi actually, alam ko, sinasabihan niya ako, wag mo akong bibilhan ng Insta360. Kahit gusto ko. Wag mo akong bibilhan ng Insta360 ng Insta360 sa birthday ko. So, hindi ko ginawa. Pero nilagay ko yun kasi gusto ko din talaga na kasi isip ko, naghahanap na ako eh. Nagisip ko, pwede ito sa underwater. Mahilig kasi kami mag-beach. So, pwede ito sa underwater and all. So, ayun, parang ang nangyari, ayaw niya. So, hanggang ngayon, yung gift niya, pending pa rin. Pero ang pinili niya na lang is nag-decide siya and gift ko naman yun sa kanya is computer na lang. Pero hindi pa namin ginagawa. So, parang pag-iipunan pa namin. At ayaw pa niyang bilhin. So, ayun, yung mga bagay na ganon. Sobrang na-sidetrack na tayo. But, in connection to sa spending eh. So, parang, yun yung nag-work sa amin dalawa. So, it will change. What will work will change depending on your situation currently. If you're earning more or less, basta ang parehas lang sa lahat is dapat aware kayo parehas kung saan napupunta. So, as a conclusion, meron yung message ni ate na nag-post na parang baka nagulat siya kasi first time niyang mag-provide. Ganon. Yun yung parang first time niyang maging provider. Ang sinabi, nag-reply ako dun kay yung nag-post. Sinabi ko, baka ito yung problema, sis. Baka ang problema talaga, yung parang na-off talaga ako dun sa parang nag-abroad ba ako, ganon. Hello? Diba? Basic na yon, basic needs. Basic needs lang yung nandun. 18,200 sa totoo lang. Saktong-sakto lang yon siguro. Hindi naman super waldas. Kung aalisin nyo nga yung loan, which is 2,400, parang 15,800 ata. So, 15,800 food and utilities. Parang sakto lang. Hindi siya sobra. You're not asking for too much. Pero, I think yung issue is, first time niya. And for 5 years, most likely, so parang ina-assume ko na lang na they got together nung nabuntis si ate, because that's what happened with us as well. We started living with each other when I became pregnant. So for 5 years, kasi 5 years old na yung anak nila. So very important yung isang information sinabi ko kanina. For 5 years, si ate girl mo ang nagpo-provide. And most likely, si kuya, never siya na-aware. Never siya na-aware kung ano yung kung ano yung financial situation nila at kung ano-ano yung mga payables. Kaya malakas yung loob, ito pa, ewan ko kung nasabi ko sa inyo. Kaya naging, and very important to na decision, housewife si ate ngayon kasi pinastop ni husband, ni hubby, si ate na mag-work dahil nga gusto alagaan yung anak. Gusto niyang alagaan ni ate girl yung anak nila. Gustong alagaan, gusto ni hubby na alagaan ni wifey yung anak nila. May mag-aalaga. Which is, I understand din naman kung bakit gusto ni husband na, kasi siguro for the first 5 years, si husband ang mainly nag-aalaga. Kasi si wifey ang may work.
Pero never siguro siyang naging fully aware. Kaya sinabi ko kay ate na ito siguro yung issue. Hindi siya aware. And dapat moving forward, regardless kung sino pa yung nagtatrabaho, sino yung nagbabudget, sino yung decision maker, whatsoever, sino yung dapat aware both and agree both and work it out between you two. Kasi parang, and your setup, so yun na nga yung different folks, strokes for different folks. Your setup can change. Depende kung anong mag-work sa inyo. Depende din sa personality nyo. Like with me, parang si Miss Gastadora ako. Kaya parang it cannot be I don't want it to be entirely me to decide. Hindi pwede. Mas gusto ko nga yung si Habi, yung mostly nagde-decide. Nag-aano lang ako. Parang binibigay ko lang yung opinion ko every now and then. So, and pinagbibigyan ko yung sarili ko every now and then. So, yun. So, yun yung sinasabi ko na I think yun yung problema. Never siya aware, yung mga gastusin. So, ate, sana nakatulong yung mga pangingialam ko sa issue na pinost mo or sa tanong na pinost mo. Sana nakatulong yung mga pinagsasabi namin. Sana maayos nyo ng mabuti yung very important yan, yung pinag-uusapan yung financial situation as a family, as husband and wife, as partners. Hopefully you can find the median and kung anong mag-work sa inyo, and that you can agree to yung kung ano yung gagawin nyo moving forward. At saka yun na nga, parang sinasabi na nga nila na basic pa lang yan. Paano yung mga pag may nagkasakit, yung education ng anak nyo, pag mag-start na siyang mag-schooling, mga ganun, parang kulang yun. So, I think, yun din yung isang sinabi ko na parang pag hindi talaga kaya, parang siguro kailangan ng double income kayo. Kasi yun na usual ngayon parang both men and women will work together. Hindi na kasi uso yung parang isa lang yung nag-work. Parang ang hirap, sa hirap ng buhay, parang kailangan dalawa na nag-work talaga. At saka parang kung kaya, ate, is maghanap ka ng part-time, kung mag-start ka lang muna sa part-time, ganun. Alam ko mahirap, pero sana, you guys will be able to get over this hurdle and mapag-usapan nyo, and sana nakatulong kami. Okay? So, yun lang. Thank you, everyone. And until our next issue. Ma-issue ka, te. Bye!